Dominant Protector. Credit to the author. 3,471-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Matagal na niyang tinatawag si Terence na scammer, sinusubukang linlangan si Martin. Paano siya magiging scammer? Diyos ko, ano bang nagawa ko? Mas lalo pang nahiya si Alexander kaysa noong nalaman niyang delinquent si Francine. Terence, ikaw yung naka-blind date ko. Dilat ang mga mata ni Francine habang nakatingin kay Terence. May 80% na pagkakataon. Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? I was so worried. Nakahinga ng maluwag si Francine, ngunit hindi pa rin makapaniwala. Paano ka naging alagad ng benefactor ni Ama? Bakit hindi mo ito binanggit noon? Kanina ko lang nalaman. Napangiti si Terence. To be honest, kung hindi lang sinabi sa akin ng asawa ni Master ang tungkol dito, hindi ko malalaman na may engagement na ako. Hindi ko alam na ikaw pala ang engaged nila. Ganun ba? Nagulat at natuwa si Francine sa parehong oras. She blushed shyly and said, kung alam ko lang sana ng mas maaga, hindi ako magkakaganito. I'm giving Auntie Luisa a bad impression. It's all your fault for coming up with such a bad idea. Paano mo ako masisisi dito? Hindi ko alam. Hindi alam ni Terence kung dapat ba siyang tumawa o maiyak. Mabuti, sa palagay ko maganda ito. Dati akong may kaibigan na gusto din ng mga damit na hindi mainstream na katulad mo. Akala ko ito ay medyo pala kaibigan. Nakangiting sabi ni Luisa, buti naman na gustuhan nyo. Tama, tama. Medyo baliw ang mga kabataan. Ayos lang basta gusto nila. Sa wakas ay naging mas maayos na ang mood ni Alexander, hindi niya inaasahan na mareresolba ang bagay ng ganoon kabilis. Dahil dito, naging masaya at maayos na eksena ang hapunan. Nagtanong pa nga si Alexander. Francine, ilang buwan na ang sanggol sa tiyan mo? Kailan kaya ako magiging lolo? Napahiya si Francine. Dad, nagbubuga lang ako ng kalokohan, kami ni Terence hindi. Hindi ko ginawa. Akala ko magkakaroon na, sabi ni Alexander, medyo nabigo, napakasaya ko sa wala, mas mabuting magmadali na kayo. Dahil doon, naayos na ang usapin, at sa mga sumunod na araw, bumalik si Francine sa bahay ni Master Bale, at kinailangan ni Terence na maghanda para sa pagsusulit sa Sky Class. Gayunpaman, nakatanggap si Terence ng tawag mula kay Harry pagdating niya sa lungsod ng Stonegate. Master Terence, nasaan ka? Mayroon akong magandang balita para sa iyo. Tuwang-tuwang sabi ni Harry kay Terence pagkatapos makonekta ang tawag. Harry, nasa Eastern City ako. Anong magandang balita ang mayroon ka? Bumilis ang tibok ng puso ni Terence, maaaring tapos na ang chi gathering pill ni Harry. Mabilis talaga iyon. Natakot kaya ito sa kanya? Patuloy na inaantala ni Harry ang chi gathering pill. Nangako siya kay Terence sa panahon ng pagsubok sa Sky Elixir Sect, ngunit naghintay siya ng napakatagal ng walang anumang pag-unlad. Malapit nang sumuko si Terence, iniisip na hindi na makakamit ni Harry. Natakot kaya si Harry at nagpas siyang gawin ito para sa kanya. Hindi maintindihan ni Terence. Ito ay ganito. Sa wakas ay nagtagumpay ako sa pagpino ng chi gathering pill pagkatapos ng maraming pagsisikap. Diyos Terence, kailan mo gustong ipadala ko ito? Sabi ni Harry. Tama si Harry, nagsikap siya ng husto para gawin ang tabletang ito. Ang Ultimate Chi Gathering Pill ay hindi katulad ng Chi Gathering Pill. Ang Chi Gathering Pill ay mas madaling gawin, ngunit hindi maraming tao ang matagumpay na napino ang Ultimate Chi Gathering Pill. Sinusubukan din ni Harry na alamin ang proseso, ngunit sa tulong ng mga Charlie at Albert Patriarch, matagumpay siyang nakagawa ng isang tableta. Ganun ba? Napino na. Tapos pwede mo akong tulungang ipadala. Hindi inisip ni Terence na si Harry ay magiging prangka, naisip niya na siya na mismo ang kukuha nito. Sige, pupuntahan kita sa loob ng 2 araw. Yung villa sa Stonegate City, pupuntahan kita. Sabi ni Harry. Halika, sa account na tinulungan mo akong magpino ng mga table tasks, kakalimutan ko ang bagay na iyon noong nakaraan.
Sabi ni Terence, pero kailangan mong magmadali. Sky Class mid-phase peak ako ngayon, at lalabas na ako ni Max. Wala akong silbi kung hindi ka dumating. Arg! Sige, aalis na ako mamayang gabi. Hintayin mo ako. Mabilis na sabi ni Harry. Kung ibang tao yon, maaaring hindi man lang sila makapag-level up, ngunit iba si Terence. Nag-level up ang taong ito kung kailan niya gusto, at walang pattern dito. Minsan mabilis, minsan mabagal. Talagang natakot si Harry na mag-level up si Terence. Kung huminto si Terence sa pagkain ng Extreme Chi Gathering Pill at ibigay ito sa kanyang follower, hindi ba lalapit si Terence sa kanya para mag-higanti kung ang kanyang follower ay namatay dahil sa pagkain ng Extreme Chi Gathering Pill? Kaya ang tabletang ito ay kinailangang inumin ni Terence. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay kay Terence malulutas ang bagay na ito. Si Harry ay hindi nang ahas na mag-antala pa sa pag-iisip kailangan niyang lumipat ngayon. Pagkatapos ibaba ang telepono, lalo pang naghinala si Terence. Hindi ito ang personalidad ni Harry. Ang batang ito ay masama at mabisyo. Kailan pa niya naisip ang iba na ganito? Kahit na mag-concoct siya ng mga table tasks para sa kanya, siguradong hihilingin niya itong kunin at pagkatapos ay mag-iisip ng paraan para dayin siya muli. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay talagang nakakapreskong. Ngunit gaano man kalaki ang iniisip ni Terence tungkol dito, hindi niya maisip ang buong kwento. Kung talagang ipinadala ni Harry ang Chi Gathering Pill bukas, hindi talaga akalain ni Terence na may magagawa si Harry dito. Sina Terence at Melissa ay natulog sa magkayakap buong gabi, at ang init ay nagpaginhawa kay Terence. Ang kalagayan ni Melissa ay stable, masyadong tila ang energy stone ay medyo epektibo, ngunit mas mabuti kung si Melissa ay maaaring magtanim. Kinaumagahan, kakagising lang ni Terence at naghanda ng almusal nang marinig niya ang doorbell. Lumabas si Terence para tingnan at nakita si Harry. Hindi niya akalaing dadating si Harry ng ganoon kabilis. Umalis sila kagabi at dumating kaninang umaga. Ang bilis na ito ay medyo maganda. Mukhang hindi sila nakatulog buong gabi. Jocelyn Ford, magandang umaga. Magiliw na bati ni Harry kay Terence, dinalhan kita ng mga table tasks. Tingnan mo, hindi mo ako papanagutin sa hinaharap, tama? Kalimutan na lang natin ang hindi pagkakaunawaan noong nakaraan. Nasaan ang tableta? Ilabas mo at tingnan ko. Sabi ni Terence habang inaabot niya ang kanyang kamay. Dito. Naglabas si Harry ng isang maliit na kahon na gawa sa kahoy at ibinigay ito kay Terence, hindi ako masyadong magaling sa color formation. Alam mo naman ang standard ko. Hindi masama na magawa ito ng ganito. Baka iba ito sa mga top-notch Chi Gathering Pills na iyon. Sinabi ito ni Harry upang si Terence ang unang husgahan ang tableta. Kahit na nalaman niyang iba ang Extreme Chi Gathering Pill sa normal, iisipin niyang problema ito sa husay ni Harry. 3,472. Kinuha ni Terence ang tableta at pinagmasdan ito sa ilalim ng araw. Si Terence ay hindi isang tunay na refiner, ngunit nagsagawa siya ng ilang pananaliksik sa paggawa ng elixir, lalo na pagkatapos uminom ng napakaraming Chi Gathering Pills. Nagkaroon siya ng pangunawa sa amoy at kulay ng mga table tasks. Ang pill na ito ay medyo naiiba sa mga ginamit niya noon, ngunit ang lasa ay katulad ng dati. Siyempre, hindi nila maaalis ang posibilidad na naglagay si Harry ng lason sa tableta, ngunit lahat sila ay Sky Class Masters, at ang pagkalason sa isang tao ay mangangailangan ng katalinuhan ng isang Golden Class o Mystic Class. Maaaring pilitin ng Sky Class Masters na palabasin ang lason sa kanilang mga katawan, ito ay karaniwang kaalaman, at bilang isang Sky Class Master, walang paraan na hindi ito alam ni Harry. Kaya hindi siya gagawa ng ganito na wala namang maidudulot sa kanya. Kung hindi siya naaalala ni Terence pagkatapos niyang ilabas ang lason, gagawin niya lang na mag-aaksaya ng oras si Terence at hindi ito gaanong makakaapekto sa kanya. Okay lang. Maraming salamat. Sige, iinuman ko na ang tableta. Baka maligaw ka. Hindi nagpapigil si Terence nang tumingin siya kay Harry. Kung tutuusin, ang tableta ang nararapat sa kanya, at si Harry ay natagalan upang maibigay ito sa kanya. Sige, aalis na ako. Hindi makapaghintay si Harry na umalis sa lalong madaling panahon.
Kung kinain ito ni Terence sa harap niya at namatay, kung gayon ang mga bagay ay mahirap sabihin. Kung umalis siya, kahit mamatay si Terence, wala itong kinalaman sa kanya. Sino ang nakakaalam kung paano siya namatay? Bye-bye. Winagayway ni Terence ang kanyang kamay, ngunit medyo nabagabag siya. Nagbago talaga itong si Harry sa pagkakataong ito. Pumunta siya dito para lang bigyan siya ng pills. Ito ay talagang kamangha-manghang. Sa pagkaunawa ni Terence kay Harry, tiyak na may mali, ngunit hindi masabi ni Terence kung ano iyon. Kaya't tiningnan ni Terence ang tableta sa kanyang kamay, hindi kaya ito ay isang peking tableta. Pero parang hindi. Umiling si Terence at bumalik sa villa, handang uminom ng tableta. Kahit na ito ay peke, hindi ito magiging mabuti o masama, kaya hindi natakot si Terence. Matapos matiyak na nakaalis na si Harry, sinimulan ni Terence ang kanyang paglalakbay sa pag-level up. Ayon sa nakaraang karanasan ni Terence, inilagay niya ang tableta sa kanyang tabi at naupo ng naka-cross-legged para pakalmayan ang sarili. Dahil doon, kinuha ni Terence ang tableta at inilagay sa kanyang bibig, nilunok ito. Sa isang iglap, isang mainit na agos ang dumaloy mula sa tiyan ni Terence patungo sa iba pang bahagi ng kanyang katawan, na sinundan ng isang nasusunog na sensasyon na parang ang lahat ng kanyang mga meridian ay nagliliyab. Tama, ito ang epekto ng pag-inom ng Chi Gathering Pill. Medyo nag-relax si Terence, tila hindi nagsisinungaling si Harry sa kanya. Ito ay talagang isang Chi Gathering Pill. Dahil maraming beses nang uminom si Terence ng Chi Gathering Pill, pamilyar na pamilyar siya sa pakiramdam na ito, kaya hindi niya sinubukang pigilan ito. Hinayaan niya ang kalikasan na kunin ang kurso nito at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang nasusunog na sensasyon ay lumalakas, at naramdaman ni Terence na siya ay nagliliyab. Pero sa sobrang sakit na naramdaman niya, mas naramdaman niya ang kaparehong naramdaman niya noong nasira siya. Mas gaman ang pakiramdam ni Terence kung wala siyang maramdaman, nangangahulugan ito na hindi na epektibo ang pill ni Harry. Unti-unti, nagsimulang magtipon ng chi sa hangin patungo kay Terence, umiikot sa itaas ng kanyang ulo at bumubuo ng isang maliit na invisible vortex. Ang pagtitipon ng chi ay nangangahulugan na si Terence ay malapit ng makalusot. Dahil ang chi ng langit at lupa ay tumutunog sa chi sa katawan ni Terence, pabilis ng pabilis ang pag-ikot nito, at nararamdaman ni Terence ang pagtaas ng temperatura ng kanyang katawan. Biglang may naamoy si Terence na nasusunog, at hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait. Nakalimutan niyang maghubad muli ng damit. Ilang damit ang nasunog niya. Bakit hindi niya naalala? Napakabilis, ang kanyang mga damit ay naging mga piraso ng sunog na putol na nahulog sa lupa. Boom! Ang sumunod ay isang malakas na pagsabog habang ang purong chi sa mga meridian ni Terence ay sumabog. Ang pakiramdam na ito ay para bang isang totoong chi bomb ang sumabog sa kanyang katawan. Pagkatapos, naramdaman niya ang walang katapusang at marilag na kapangyarihang panggamot na inilabas sa isang iglap, na kumakalat sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan, patuloy na nagbabago sa sobrang dalisay na totoong chi, at sama-sama sa kanyang mga ugat at daluyan. Pambihirang tagumpay. Si Terence ay isa na ngayong Sky Class late phase. Mula sa gitnang yugto hanggang sa huling yugto, ito ay tila isang husay na paglukso. Napakasarap ng pakiramdam. Pagkatapos ng Sky Class, kapag mas mataas ka, mas mahirap itong makalusot, ngunit ginagamit ni Terence ang Chi Gathering Pill para mag-level up hanggang sa lahat siya ay pinagpala ng langit. Gusto ni Terence na iunat ang kanyang mga kalamnan, ngunit sa kanyang pagkabigla, ang chi sa kanyang katawan ay tumataas pa rin. Hindi man ito kasing intense noong nalusutin niya, ang bilis naman nitong umangat ay kagaya noong kinuha niya pa lang. Malinaw na kumuha siya ng isa pang foundation stage na golden core. Ano ang nangyayari? Medyo nabigla si Terence bakit ang tableta ay nagpatuloy sa paglusot pagkatapos makapasok sa isang antas. Ngunit paano naging posible iyon? Kahit na ang Chi Gathering Pill ni Zhang Lijiu ay hindi nagkaroon ng ganoong kaima-himala na epekto, at ang pill ni Harry ay nagkaroon. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi ang maniwala dito. Ang chi sa katawan ni Terence ay tumataas pa rin, na para bang ito ay malapit nang makapasok sa susunod na antas. Ang pakiramdam na ito ay nagulat at natuwa kay Terence.
Mabilis siyang naupo ng naka-crossleg at nagpatuloy sa pag-ikot ng sining ng Dragon Mastery upang ayusin ang chi sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay medyo kakaiba. Naramdaman ni Terence na tumataas pa rin ang chi sa kanyang katawan, ngunit hindi ito nagmula sa natitirang epekto ng chi gathering pill sa loob ng kanyang katawan, ngunit mula sa labas ng kanyang katawan. Ang chi mula sa langit at lupa sa itaas ng ulo ni Terence ay napasok lahat sa kanyang meridian, na nagiging kanyang chi. Naramdaman ni Terence na hindi siya titigil, at iyon ang dahilan kung bakit. Gayunpaman, ang chi sa itaas ng kanyang ulo ay napakalimitado. Tulad ng sinabi ng Rock Candy dati, ang chi sa natural na mundo ay kaawa-awa na mahirap makuha, lalo na sa lungsod. Ang chi sa itaas ng ulo ni Terence ay automatikong natipon lamang kapag siya ay nakapasok, kaya kapag ito ay hinigop, ito ay nawala. Matapos mawala ang chi, biglang nakaramdam si Terence ng hindi maipaliwanag na kakulangan sa ginhawa. Ang pakiramdam na ito ay parang isang taong kulang sa oxygen. Ang oxygen sa kanyang katawan ay hindi sapat upang mapanatili ang kanyang paghinga. Kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang huminga sa abot ng kanyang makakaya. Ganito ang pakiramdam ni Terence ngayon. Kailangan ng kanyang katawan ang chi ng langit at lupa, ngunit wala siyang gaanong chi sa paligid niya. Ito ay lubhang hindi komportable, na para bang siya ay nasusuka, at ang lahat ng mga meridian sa kanyang katawan ay kumikibot at nagpi-compress. 3,473. Ang hirap. Namula ang mukha ni Terence. Hindi niya maintindihan kung bakit nangyayari ito. Malinaw na ininom niya ang chi gathering pill noon, at walang problema. Bakit ito nagkaroon ng napakalaking side effect sa pagkakataong ito? Ito ay isang nakaka-suffocate na pakiramdam, hindi ito humihinga, ngunit ito ay chi suffocation. Hindi makuha ni Terence ang chi mula sa mundo, at ang kanyang mga meridian ay kumikibot bilang protesta. Harry. Biglang naisip ni Terence si Harry. Si Harry ang nagbigay sa kanya ng chi gathering pill. May nagawa kaya si Harry dito, na naging dahilan upang maiba ito sa nakaraan. Kahit anong isipin niya, ito lang ang posibilidad. Hindi katakataka na nagawa ni Harry na maihatid ang mga table task ng maayos. Nagkaroon ng sabuatan. Ngunit hindi na mapakali si Terence na galit kay Harry. Kailangan niyang mag-isip ng solusyon. Sa ngayon, walang sapat na chi na natitira para masipsip ni Terence, kaya kailangan niya ng solusyon. Biglang hinampis ni Terence ang kanyang ulo. Hindi niya talaga alam na mayroon siyang bundok ng kayamanan. Walang gaanong chi na natitira sa karaniwang mundo, ngunit nasa espasyo ng Jade ang lahat. Maaaring pumasok si Terence at sumipsip ng walang katapusang chi. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na pumasok si Terence sa espasyo ng Jade. Sa sandaling ito, si Terence ay parang dragon na lumilipad sa dagat, ang kanyang buong katawan ay sobrang komportable. Ang dalisay na chi sa Jade Space ay dumaloy sa kanyang meridian at dantian, at ang chi sa katawan ni Terence ay tumaas din sa sandaling ito. Pakiramdam niya ay uminom siya ng isa pang gathering chi pill. Gayunpaman, kahit na ganoon, medyo nag-aalala pa rin si Terence. Kung tutuusin, hindi niya alam kung may side effect ba ang tableta. Kung mayroon, maaaring magkaroon ng higit pang mga problema kung magpapatuloy ito. Ngunit kahit na ganoon, walang pagpipilian si Terence kundi gawin ito ng paisa-isa. Kailangan muna niyang bigyang kasiyahan ang kanyang kasalukuyang pangangailangan para sa espiritual na chi. Sa ilang maikling paghinga, ang chi sa katawan ni Terence ay nadobal, at tumataas pa rin ito. Biglang huminto ang pagtaas ng chi, at muling hinawakan ni Terence ang pader ng Sky Class Late Phase Peak. Hindi pwede. Ang chi gathering pill na ito ay maaaring tumaas ng dalawang magkasunod na antas. Nagulat si Terence. Maliban sa pagiging medyo nakakatakot, ito ay isang pambihirang kayamanan. Alam ba ng ninuno ng Charlie na ibinigay ito ni Harry sa kanya? Hindi alam ni Terence kung saan ito nanggaling, ngunit isang malaking puwersa ang biglang lumitaw sa kanyang katawan, nangingibabaw at umaatake sa bawat ugat. Saan man dumaan ang puwersa, malaki man o maliit, ang mga ugat ay namamaga. Kasabay nito ang unti-unting pagtunaw ng harang na nahawakan niya kanina.
Napakakinis ng proseso na kahit si Terence mismo ay nahirapang paniwalaan, ngunit ang chi na patuloy na tumataas sa kanyang katawan ay malinaw na nagpakita na ang hadlang ay talagang nasira ng lakas ng breakthrough na tableta. Ito ay hindi kasing sakit noong siya ay pumasok sa Sky Class late phase. Ito ay isang ganap na natural at maayos na proseso. Hindi kaya kasing sakit ng nauna ang pangalawang breakthrough dahil sa magkakasunod na breakthrough. Hindi alam ni Terence ang eksaktong dahilan, ngunit pagkatapos malagpasan ang hadlang, malinaw niyang naramdaman na ang chi sa kanyang katawan, maging ito man sa mga tuntunin ng kadalisayan o density, ay tumaas ng malaking halaga. Hanggang ngayon, tumataas pa rin ang tunay na chi sa kanyang katawan. Hindi man ito kasing lakas ng dati, halatang halata pa rin itong tumataas. Ito ay malinaw na ang natitirang epekto ng chi gathering pill. Ang prosesong ito ay nagpatuloy sa oras na kailangan ng isang insenso upang masunog bago ito unti-unting huminahon. Sa oras na ito, ang dami ng chi sa katawan ni Terence ay mas ikatlo kaysa noong una siyang nakapasok. Isang hakbang na lang ang layo niya sa Sky Class late phase peak. Ang katawan ni Terence ay unti-unting bumalik sa normal nitong estado at tumigil sa pagsipsip ng espiritual na chi. Nawala rin ang init ng tableta sa tiyan niya. Naubos ba ang pill? Gayunpaman, hindi nang ahas si Terence na umalis sa espasyo ng Jade ng ganoon lang. Tahimik siyang umupo sa Jade Space, baka sakaling kailanganin niya ito. Gayunpaman, nakaupo si Terence sa Jade Space ng halos 2 buong oras, at walang kakaibang nangyari. Normal ang lahat. Ang lakas ni Terence ay naging matatag na rin siya ay Sky Class late phase peak ngayon, hindi malayo sa buong bilog. Tiyak na maganda ang chi gathering pill na ito, naisip ni Terence. Isa lang ang ibinigay sa kanya ni Harry, kung mayroon siyang isa pa, hindi ba siya magiging master sa Great Circle? Baka makalusot pa siya sa makalangit na daw. Siyempre, iniisip lang ito ni Terence, hindi ito chi gathering pill, at least hindi normal. Sa wakas ay naunawaan ni Terence ang layunin ni Harry na ang chi gathering pill, ayon sa sentido komon, ay dapat na nagdulot ng malubhang kahihinatnan pagkatapos itong inumin ni Terence. Kung si Terence ay walang Jade Space noon, maaaring nagkaroon siya ng problema dahil sa kakulangan ng purong enerhiya, at maaaring nasa panganib ang kanyang buhay. Kung tutuusin, ang dating pakiramdam ay kasing sakit ng inis. Tiyak na tusong bata si Harry kung wala siyang Jade Space, patay na karne siya. Gayunpaman, dahil ang batang ito ay nagbigay sa kanya ng napakagandang bagay, hindi makatwiran kung hindi niya ito tatawagan upang magpasalamat sa kanya. Pagkaalis ni Terence sa Jade Space, kinuha niya ang kanyang telepono at diniyal ang numero ni Harry. Sinabi ni Harry na umalis siya, ngunit hindi niya ginawa. Tinawagan niya si Patriarch Charlie at sinabi sa kanya ang nangyari. Bagamat ininom ni Terence ang Extreme Chi Gathering Pill, ang huli ay nag-aalala na si Terence ang nagbigay nito sa iba at hindi niya ito kinuha mismo, kaya't hiniling niya kay Harry na bantayan ang lugar. Kung lumabas si Terence o dumating ang mga tagasunod ni Terence, pipigilan niya sila. Gayunpaman, naghintay ng mahabang panahon si Harry nang walang nakitang sinuman. Matutulog na sana siya nang tumunog ang phone niya. Mabilis niya itong kinuha at nakitang numero iyon ni Terence. Natarante si Harry. Matagal nang hindi umiinom si Terence ng Ultimate Chi Gathering Pill. Ilang oras na ang nakalipas, at naisip ni Harry na patay na si Terence. Hindi niya inaasahan na makakatawag pa rin si Terence. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga hinala, nagpanggap pa rin si Harry na parang walang nangyari at kinuha ang telepono. Diyos Terence, ano na? Hindi ka pa umiinom ng Chi Gathering Pill, hindi ba? 3,474. Bakit mo sinabing hindi ko kinuha? Tanong ni Terence. Hindi ba matagal bago uminom ng Chi Gathering Pill ang isang ordinaryong tao? Pagkatapos nito, kailangan ko pang i-consolidate ang lakas ko at iba pa. Medyo mabagal, kaya wala akong mood na tumawag sa telepono. Sabi ni Harry. Akala ko sinadya mo na hindi ako makakatawag kapag namatay ako. Sabi ni Terence. Haha, God Linford, siguradong nagbibiro ka. Kahit gaano ka pa kumain ng Chi Gathering Pill, hindi ito lason na Chi Pill. Natatawang sabi ni Harry. Ang hirap sabihin. Paano kung gumawa ka ng masama? Kakainin ko ta. Sabi ni Terence.
Paanong posible iyon? Hindi ko alam kung paano gumawa ng anumang poison chi pills, at pareho tayong Sky Class Masters walang saysay na lasonin sila. Paano kung ito ay isang espesyal na lason? Tanong ni Terence. God Linford, ano ba? Nagpapahinga pa ako. Bumabiyahe ako maghapon at magdamag para ihatid sa iyo ang mga table tasks ng hindi natutulog. Nakapagpahinga na rin ako sa wakas at nagplano na akong bumalik sa sekta ng 5 elemento pagkatapos kong magising. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Hindi alam ni Harry kung ano ang nangyayari. Ano ang ipinahihiwatig ni Terence? May natuklasan kaya siyang mali sa chi gathering pill. Hindi dapat ganoon ang kaso, dapat walang anumang pagkakaiba sa ibabaw. Mangyaring huwag malaman. Naku, wala naman masyado, I just ate this pill and I felt good. Hindi lang ako nag-level up pa ako ng 2 beses. Salamat sa pill, meron ka pa ba? I'll have another one. Sabi ni Terence. Ga! Nanlaki ang mga mata ni Harry, at halos mabitawan niya ang kanyang telepono. At ito ay na-upgrade. 2 magkasunod na antas. Paano ito magiging posible? Wala itong saysay. Ha, God Linford, nagbibiro ka diba? Hindi makapaniwalang tanong ni Harry. Paano magkakaroon ng isang tableta na maaaring itaas ang iyong paglilinang ng 2 antas? Hindi ka pa naman siguro nakakain nito diba? Kumain ako. Bakit hindi ka naniniwala? Hindi na kay si Terence, hindi ba talaga alam ng Harry na ito kung ano ang mali sa tableta? Akala ko espesyal mong pinino itong extra added na medicinal pill para sa akin. Wala talagang masasabi ang epekto. Ito. Diyos, Terence. Kinuha mo talaga. At tumaas pa ito ng 2 antas. Hindi pa rin naniniwala si Harry. Hintayin mo ako, sabi niya. Pupunta ako ngayon. Titingnan ko kung ano ang nangyayari. Oh, tapos gawin mo. Lalo pang nakatitiyak si Terence na ito ang kagagawa ni Harry nang marinig niyang darating si Harry. Gusto niya itong patayin ng tableta, ngunit hindi niya nakuha ang gusto niya, at nakuha pa niya itong mag-level up ng 2 beses. Kahit sino ay magugulat dito. Hindi nagtagal, sumugod si Harry sa villa ni Terence at nagtanong, Master Terence, nag-level up ka na talaga? Let me look. Hindi mo pa nakikita ang mundo, bakit excited ka sa pag-level up ko? Idiot ka, pinulupot ni Terence ang kanyang mga labi, ngunit hahayaan kitang tingnan. Dahil doon, ipinakita ni Terence ang kanyang Sky Class Late Phase Peak Strength, imposibleng pekain ang lakas na iyon. Nanlaki ang mga mata ni Harry. Ito ay masyadong hindi ka panipaniwala, tama ba? Maayos si Terence pagkatapos uminom ng Ultimate Chi Gathering Pill. Maaaring may problema sa mga tabletang ginawa niya, o walang problema sa Ultimate Chi Gathering Pill. Nang makita si Harry na nakatayo doon na parang tanga, umubos si Terence ng 2 beses, sabi ko, Harry, tapos ka na, may iba pa ba? Hindi. Wala na. Hindi naniwala si Harry, ngunit nasa harapan niya ang katotohanan. Umiling siya at tulalang naglakad palabas ng Terence's villa. Nagsumikap siya ng napakaraming araw at gabi para gawin ang Ultimate Chi Gathering Pill, ngunit hindi niya inaasahan na ito ang damit pangkasal ni Terence. Nakaramdam siya ng sobrang mali. Hindi nakalayo si Harry bago niya inilabas ang kanyang telepono at i-dial ang numero ng ninuno ni Charlie. Harry, kumusta? Binigyan mo ba si Terence ng Ultimate Chi Gathering Pill? Kumain ba ang batang iyon? Si Charlie ay mas nababalisa kaysa kay Harry, gusto niyang mamatay si Terence sa lalong madaling panahon. Ginawa ko. Kinain din ito ni Terence, ngunit hindi siya namatay. Mapait na ngumiti si Harry at tulalang sabi. Hindi siya namatay. Hindi maganda ang epekto ng Ultimate Gathering Chi Pill na ginawa mo. Imposible iyon. Sinuri namin ito ni Albert. Nalilitong tanong ni Patriarch Charlie. Hindi siya namatay. Hindi lang iyon, umakyat pa siya ng 2 level, naging Sky Class Late Phase Peak. Mula sa kanyang presensya, hindi siya malayo sa buong bilog. Napabuntong hininga si Harry. Ano ang sinabi mo? Harry, sigurado ka ba? Nag-level up pa si Terence. Sky Class Late Phase Peak din. Paano ito posible? Bumilis ang paghinga ni Patriarch Charlie.
Sigurado ka bang uminom siya ng Ultimate Chi Gathering Pill at nag-level up dahil dito? Ito. Dapat nga. Sabi ni Harry. Nakita mo ng sarili mong mga mata. Tanong ni Patriarch Charlie. No, he didn't. Nung naubos niya yung medicinal pill, hindi niya ako pinayagang manood sa tabi. Sabi ni Harry. Napakatuso nitong si Terence, magaling umarte at magsinungaling. Sa tingin ko, si Terence ay maaaring matagal ng Sky Class late phase peak, at nagsinungaling siya sa atin na siya ay Sky Class mid phase peak para mapatulala tayo para makagawa tayo ng mga elixir para sa kanya. Dahil, sa kanyang Sky Class late phase peak strength, malamang na maabot niya ang ganap na pagkumpleto pagkatapos uminom ng Chi Gathering Pill, hindi namin hahayaang mangyari iyon. Ininom ni Terence ang aming Ultimate Chi Gathering Pill sa pagkakataong ito, at pinaghihinalaan ko na nakilala niya na may mali sa pill, kaya hindi niya ito ininom. Nung nakita niyang hindi na namin siya kayang gawa ng pills, hindi na niya kailangan pang itago ang lakas niya, kaya ibinunyag niya sa'yo ang totoong lakas niya. Naisip namin na ito ang epekto ng Ultimate Chi Gathering Pill, at saglit kaming naagrabyado. Tama ito. Naliwanagan si Harry matapos makinig sa pagsusuri ng Charlie Elder. Iniisip ang personalidad at estilo ni Terence, posible. Isang katutubo na freelancer si Terence. Napagtantong hindi nag-level up si Terence dahil sa kanyang extreme Chi Gathering Pill, muling nagliwanag ang mood ni Harry. Forget it. If he recognized it, then so be it. Baka si Boss Bale ang nagturo sa kanya. Oo, bumalik ka. Kung gusto niyang mag-level up ka na. Wala na kaming pakialam sa kanya basta hindi siya makakasali sa Sky Class Island Plan, hayaan mo siyang gawin ang lahat ng gusto niya. Ang ninuno na si Charlie ay sumuko sa pakikipaglaban kay Terence sa oras na ito. Ano ang punto? Ang lakas ni Terence ay naroon, at kakaunti ang makakapantay sa kanya. 3,475. Kahit ang mismong ninuno ng Charlie ay hindi kayang patayin si Terence. That's good. Anyway, hindi ko na siya isasama pagdating ng panahon. I'll piss him off. Lalong gaman ang pakiramdam ni Harry sa naisip. Tama, galitin mo siya hanggang kamatayan, galitin mo ang unggoy hanggang kamatayan. Inaliw ni Patriarch Charlie ang kanyang sarili at sinabing, wala siyang magagawa kahit na hindi natin siya payagang dumating, hindi niya kayang labanan lang ang lahat ng sinaunang sect master. Ngayon, iaanunsyo ko ang mga patakaran ng pagsusulit sa publiko at puputulan ang mga iniisip ni Terence. Ang galing, babalik ako ngayon. Sabi ni Harry. Pagkatapos magpadala ng mga liham sa lahat ng sinaunang sekta at pamilya, nag-anunsyo si Ninuno Charlie tungkol sa paglahok ng mga itinerant cultivator sa Heaven Class Test. Ang lahat ng solo practitioner at mga disipulo ng mga sekta na walang mga kwalifikasyon ay maaaring gumamit ng Sky Class Island Map Fragment bilang isang token para lumahok sa pagsusulit. Siyempre, ang mga fragment ng mapa ay nakakalat sa buong mundo ng paglilinang ng Eastland, kaya napakahirap talagang makuha ang mga ito. Bagamat maraming piraso ng fragment ng mapa ang nakakalat sa labas, kakaunti lamang ang maaaring makakuha ng kanilang mga kamay sa kanila. Kasunod nito, inihayag din ni Patriarch Charlie ang numero ng pagpaparehistro na kanya, at pinahintulutan ang mga may fragment ng mapa na magparehistro. Natural na si Terence ang unang nakatanggap ng balita, si Boss Bale ang nagpaalam sa kanya, at magtatanong lang sana siya tungkol sa Chi Gathering Pill na ininom niya noon. Kaya pagkatapos marinig ang balita, sinabi ni Terence, Guro, may kakaiba. Ganito. Dahil doon, sinabi ni Terence kay Boss Bale ang kakaibang sitwasyon pagkatapos uminom ng Chi Gathering Pill, at sumigaw si Boss Bale, ano? Uminom ka na. Ayon sa sinabi mo, hindi iyon Chi Gathering Pill, kundi isang uri ng elixir na tinatawag na Ultimate Chi Gathering Pill. Ultimate Chi Gathering Pill. Ano iyon? Napakurap si Terence. Ito ay ganito. Ang tinatawag na Ultimate Chi Gathering Pill ay may epekto ng pag-level up, at sa parehong oras, maaari nitong ilabas ang potensyal ng cultivator. Nagbibigay daan ito sa cultivator na sumipsip ng dalisay na enerhiya sa pill at isang malaking halaga ng espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa sa parehong oras.
Ang mga epekto ay higit pa kaysa sa normal na chi gathering na mga table task, at maaari nitong pahintulutan ang isa na masira at tumaas ng tuloy-tuloy. Pero kung hindi ka nakaka-absorb ng sapat, paliwanag ni Boss Bale, magdaranas ka ng backlash. Sa magaan na kaso, ang iyong mga meridian ay masisira. Sa mabigat na kaso, ang iyong katawan ay sesabog at ikaw ay mamamatay. Oo, ito talaga ang pakiramdam. Tumango si Terence bilang pagsang-ayon. Ito ang ultimate chi gathering pill. Mukhang isang magandang bagay, ngunit ito ay parang lason. Mayroon pa bang lugar kung saan maaari siyang sumipsip ng napakaraming espiritual na enerhiya? Sa makatuwid, ginamit ni Charlie at ng iba pa ang tabletang ito para saktan ka. Medyo nagalit si Boss Bale, ngunit pagkatapos ay naisip niya ang isang napakaseryosong problema. Terence, so okay ka lang pagkatapos mong kunin ito? Hehe, huwag mong kakalimutan, I have the energy stones from the Pauli clan. Hindi nagsalita si Terence tungkol sa Jade Space, ngunit itinulak ang problema sa energy stone. Nakikita ko. Biglang naintindihan ni Boss Bale, no wonder. Ngunit ito ay medyo mapanganib. Sa hinaharap kung mayroong gayong mga table tasks, hindi mo dapat kainin ang mga ito. Kailangan mong dalhin sila sa akin para sa pagkakakilanlan bago tayo mag-usap. Sige, nakuha ko na. Tatawagan ko ngayon si Ancestor Charlie at sasabihin sa kanya na gusto kong mag-sign up para sa pagsusulit sa Sky Class. Tumango si Terence. Oo naman. Tumango si Boss Bale. Ang ninuno ng Charlie ay palaging tinatanggihan si Terence at ayaw siyang sumali sa pagsusulit, ngunit ngayon, pakiramdam niya ay binaril niya ang kanyang sarili sa paa. Pagkatapos ibaba ang tawag, tinawagan ni Terence ang ninuno ni Charlie. Ancestor Charlie. Ako si Terence. Sabi ni Terence pagkatapos ng tawag na konektado. Sa katunayan, nasave niya ang numero ni Terence ngunit hindi niya ito tinawagan. Si Harry ang nakipag-ugnayan kay Terence. Terence. Anong problema? Nagtataka ang ninuno ng Charlie kung bakit siya tatawagan ni Terence ng biglaan. Ancestor Charlie, gusto kong mag-sign up para lumahok sa Heaven Class Trial. Sabi ni Terence. Well. Terence, alam mo na ikaw ay disciple ni Albert ngayon, kaya kakailanganin mo ang kanyang rekomendasyon kung gusto mong mag-sign up. Ngunit ang taong inirerekomenda niya ay si Francine, isang tagapagmana ng elemento ng kahoy, kaya wala kang pagkakataon. Sabi ni Patriarch Charlie. Nako, hindi ko sinabi yan. I was talking about another registration method. Sabi ni Terence. Ibang paraan para magrehistro. Pagpaparehistro. Bahagyang natigilan si Patriarch Charlie. Anong paraan ng pagpaparehistro? Mayroon ka bang fragment ng Sky Class Island Map? Ang Sky Class Island Map ay inilabas maraming taon na ang nakararaan, at isang taon lamang ang nakalipas nang si Terence ay lumipat mula sa pagiging Golden Class tungo sa Sky Class. Siya ay isang henyo, ngunit hindi ito dapat magkaroon ng malaking kinalaman sa mapa. Natural, mayroon akong 3 mga fragment ng mapa. Magpaparehistro muna ako. Hindi pa ako nakakapagpasya kung kanino ibibigay ang 2 pa, kaya tatawagan kita. Agad na napatulala si Patriarch Charlie. Sa ganang kanya, imposibleng magkaroon ng ganito si Terence, ngunit hindi lang kay Terence ang mayroon nito, mayroon siyang 3 sa kanila. Medyo marami iyon. Gayunpaman, si Patriarch Charlie ay isang matalinong tao. Inayos niya ang kanyang emosyon at sinabing, well, Terence, hindi ka freelancer, may sekta ka. Kung hindi pumayag ang namamahala sa iyong sekta, hindi ka makakasali. So sinasabi mo na galing ako sa sekta ng 5 elemento at ikaw ang namamahala sa sekta natin? Tanong ni Terence na nakakunot ang noo. Syempre hindi. Ang taong kinauukulan na sinasabi ko ay si Kuya Albert, ang iyong master. Gusto ni Elder Charlie na sirain ang mga plano ni Terence, ngunit hindi niya ito masabi ng malakas. Walang katuturan, at tiyak na magugulo si Boss Bale kapag nalaman niya ito.
Gayon din, kung sinabi ni Boss Bale na hindi kailanman nililimitahan ng 5 elementong sekta ang bilang ng mga disipulo na maaaring lumahok sa Sky-class Island Plan, paano sasagutin ni Charlie? Mas mabuting ibigay na lang si Terence. Oh, kung gayon tiyak na papayag siya. Sabi ni Terence sabay tango. Hindi yan sigurado. It's best to confirm it. Sinusunod lang namin ang mga alituntunin, sabi ni Ancestor Charlie. Kailangan mong ipasulat sa iyo si Boss Bale ng sulat. Alam ko. Maghintay ka lang. Sabi ni Terence. Dahil doon, ibinaba ni Terence ang telepono, nakaramdam ng kakaiba. Alam ng ninuno na ito na si Charlie na papayag si Boss Bale at magpapadala pa ng sulat, kaya bakit niya pa sinabi iyon? Hindi kaya siya nalungkot dahil nasa kanya ang fragment ng mapa at gustong ipaalam ang kanyang presensya. Kahit anong isipin niya, iyon lang ang posibilidad. Si Terence ay walang maisip na iba pang posibilidad. Sa kabilang banda, ang ekspresyon ni Patriarch Charlie ay partikular na madilim pagkatapos niyang ibaba ang tawag. Hindi niya akalain na mapapalampas niya si Terence na magkaroon ng fragment ng mapa. 3,476. Bienan, anong meron? Bakit galit na galit ka? Nakita ni Harry, nakababalik lang, na nakasimangot ang Charlie Patriarch. Naguguluhan siya. Di ba sabi natin hindi natin isasama si Terence? Totoo yan, ngunit may mga bagay na hindi nangyayari ayon sa gusto mo. Si Terence ay may higit sa isang fragment ng mapa. Sabi ni Patriarch Charlie. Arg! Naaalala ko na ngayon nakuha nga ni Terence ang isang fragment ng mapa sa bahay ng karaniwang mundo na York Auction, ngunit hindi ko naisip iyon noon. Ngayong nabanggit mo na ito, naalala ko. Si Harry ay may malabong impresyon dito, ngunit hindi niya naisip na ito ay isang fragment ng isang Sky-class Island map. Oo, ang bagay na ito ay talagang hindi madaling hawakan. Maliban na lang kung si Boss Bale ay hindi nagpadala ng liham kay Terence, sabi ng ninuno ng Charlie. Sa ganoong paraan, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Terence na lumahok sa pagsusulit sa Sky-class. Ngunit, si Boss Bale ay hindi maaaring hindi magpadala ng liham kay Terence. Paano kung galit o kinasusuklaman ni Boss Bale si Terence? Mayroon ba tayong anumang paraan upang magdulot ng kalang sa pagitan natin? Sinabi ni Harry pagkatapos ng ilang pag-iisip. Naghahasik ng Discord. Napakahusay. Tinampol ni Patriarch Charlie ang kanyang hita at biglang may naisip. Tumawa siya. Harry, ikaw talaga ang pinakamayabang na alagad ni Charlie. Napakagandang mungkahi. Oh. Bienan, nakaisip ka na ba ng paraan para maghasik ng Discord? Mabilis na tanong ni Harry. Hindi masama. Oo. Tumango si Ancestor Charlie. Go and rest first. Siguradong pagod ka sa pagpipino ng pills. Recuperate and prepare for the heaven class trial. Ako na lang ang mag-aayos. Sige, magpahinga muna ako. Si Harry ay talagang pagod tulad ng isang patay na aso. Sa wakas ay nakagawa na siya ng ultimate chi gathering pill, ngunit wala man lang ginawa si Terence sa kanya. Pagkaalis ni Harry, kinuha ni Patriarch Charlie ang kanyang telepono at nag-dial ng numero pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan. Matapos makonekta ang tawag, inutusan ni Patriarch Charlie ang tao sa kabilang dulo sa mahinang boses. Gayunpaman, ang tao sa kabilang panig ay malinaw na nabalisa at gustong tanggihan ang mungkahi ni Patriarch Charlie, ngunit sinabi ni Patriarch Charlie. Kailangan mong gawin ito, naririnig mo ba ako? Kung hindi, alam mo ang kahihinatnan. Matatapos na ang mga magulang at pamilya mo. Sa kabilang panig, pagkatapos marinig ito, tumahimik sila, tahimik na sumang-ayon sa mungkahing ito. Muling tinawagan ni Terence si Boss Bale at sinabi sa kanya ang tungkol sa sulat ng rekomendasyon. Alam ko ang tungkol dito. Isusulat mo sa iyo ang isang liham at maibibigay mo ito kay Charlie. Pumayag naman si Boss Bale nang hindi man lang nag-iisip. Sinabi nga pala ni Victor na gusto ka daw imbitahin ni Joanne at ng iba pa para sa hapunan ngayong gabi para magpasalamat sa pagligtas mo sa kanila sa Southeast Asia. There's no need to thank me, but I don't mind eating. Kukunin ko pa rin ang sulat. Pupunta ako ngayong gabi. Ngumiti si Terence. Sige,
See you tonight. Sabi ni Boss Bale. Nang gabing iyon, dumating si Terence sa bahay ni Master Bale. Isang masarap na bango ang umaalingaw-ngaw mula sa kusina. Si Wilfred ay nakasuot ng apron at nakikipagtulungan kay Francine sa kusina. Hindi inaasahan ni Terence na marunong siyang magluto. Ngumiti si Francine kay Terence, mas maganda ang mood niya ngayong nalutas na ang problema. Magluluto siya ngayong gabi, at si Terence ang magiging assistant niya. Boss, nasa kwarto ko si Joanne. Gusto daw niyang pasalamatan ka ng personal at binilhan ka ng regalo online. Sabi ni Wilfred. Masyado kayong magalang. Anong regalo? Wala akong kailangan. Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Token of appreciation lang, haha. Si Wilfred ay napakasaya rin kamakailan. Ang insidente sa Timog Silangang Asya ay malinaw na nagbigay daan sa kanya upang matagumpay na makuha ang puso ni Joanne. Bagamat hindi siya pumayag sa huling linya ng depensa, natulog na silang dalawa. Tumango si Terence at naglakad patungo sa kanyang kwarto. Terence, nandito ka na. Hinintay niyang makapasok si Terence bago isara ang pinto sa likod niya. Nahihiyain niya pagkatapos, kailangan ko talagang pasalamatan ka sa nangyari sa Timog Silangang Asya. Ako. Palagi akong nagustuhan. Talagang nagpapasalamat ako. Natigilan si Terence, hindi maintindihan kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Joanne, tumigil ka sa pagbibiro. Hindi ako nagbibiro. Gusto kita. Kahit hindi kita makakasama, pero ngunit maaari nating lihim. Kasama iyon, tinanggal ni Joanne ang kanyang pijama. Wala talaga siyang suot sa ilalim. Natigilan si Terence habang nakatingin kay Joanne. Hindi niya maintindihan kung ano ang mali sa kanya. Kung wala lang. Mauna na ako. Ayaw ni Terence na samantalahin siya Joanne. Mabilis siyang tumalikod at akmang aalis na, ngunit hindi niya inaasahan na Joanne siyang sunggaban at yayakapin. Logically speaking, si Terence ay sky class late phase peak, at malapit na sa full cultivation. Dapat madali para sa kanya ang makatakas, ngunit hindi siya naglagay ng anumang depensa laban sa Joanne, at talagang nakakagulat. Gusto niyang itulak si Joanne, pero ayaw nitong bumitaw. Gusto siyang pilitin ni Terence, ngunit sumigaw siya, tulong, tulong. Sumimangot si Terence, ito ay kakaiba, gaano man niya ito tingnan. Isa siyang sky class master, ngunit hindi madaling itulak siya palayo nang hindi siya sinasaktan. Sigaw niya Joanne at tinulak ang pinto. Sumugod si Wilfred na may hawak na kutsilyo sa kusina. Gayunpaman, nang makita niya ang eksena sa kanyang harapan, ang kanyang kutsilyo sa kusina ay nahulog sa lupa na may kalansing. Pumasok din sina Boss Bale at Francine, na nagulat sa kanilang nakita. Wilfred. Terence. Gusto ako. Joanne humiwalay, sa yakap ni Terence at tumakbo sa gilid ni Wilfred. Inihagis niya ang sarili sa kanyang mga bisig at nagsimulang umiyak. Ano? Bagamat hindi naniniwala si Wilfred na gagawin ni Terence ang anumang bagay sa kanya, hindi na siya nakabalik sa kanyang katinoan pagkatapos makita ang kanyang hubad na katawan. Umikot si Boss Bale. Hindi maayos ang damit ni Joanne, at ayaw niyang tumingin sa kanya, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Terence ay molesting Joanne. Paano naging posible iyon? Si Francine ay natigilan din. Terence. Kailangan bang gawin iyon sa kanya Joanne? Ang sarap kaya kung maustiyahin siya nito. Kaya niyang mag-cosplay sa damit ng isang nurse. Anong nangyayari? Medyo pangit ang mukha ni Boss Bale dahil man kay Terence o Joanne, kasawian nila iyon, at kailangan niyang malaman ang dahilan. 3,477. Ako. Gusto kong pasalamatan si Terence sa pagligtas sa akin at kay Wilfred, ngunit sinabi niya sa akin na gamitin ko. Gamitin ang katawan ko para magpasalamat sa kanya. Umiyak siya ng Joanne. Gusto mo magpasalamat ako sa katawan mo? Napatingin si Wilfred kay Joanne sa kanyang mga bisig dahil sa gulat. To be honest, hindi siya naniwala, pero girlfriend niya ang nagsabi, kaya nadilema siya. Hindi siya tanga, si Terence ay may napakaraming magagandang kasintahan, at isa si Francine sa kanila. Bakit niya gagawin iyon sa kanya Joanne? Gaya ng inaasahan, si Francine ay nagsisimula ng menas.
Siya ngayon ay nasa isang relasyon kay Terence, at nagsasalita siya ng may kumpiyansa. Joanne, what's the meaning of this? Why would Terence do this to you? Kung gusto niya akong molestiyahin, magagawa niya sa akin. Mas maganda ka ba sa akin? Mas maganda ba ang figure mo kaysa sa akin? Mas malumanay ba siya sa akin? Mas marunong ka bang magluto kaysa sa akin? Matutulungan ko ba si Terence? Lalo siyang naghinala sa mga sinabi ni Francine. Si Boss Bale naman, tahimik na nakatayo sa gilid, pinapanood ang mga tao sa field. Wala siyang sinabi, pero pinagmasdan. Wilfred, hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari, maniwala ka man o hindi. Walang magawa si Terence na nagkibit balikat. Ako. Biglang tumango si Wilfred at ninisyan. Tinulak niya si Joanne palayo at sinampal siya sa mukha. Saway niya, bitch, are you crazy? Sinubukan mong akitin si boss at ni-frame mo pa siya. Sa tingin mo ba ako ay isang tulala? Kung may gustong gawin sa iyo si Kuya Linford, maaari siyang kumuha ng Kennedy para ipadala ka mag-isa sa Southeast Asia. Bakit kailangan niyang iligtas tayong lahat? Ay! Napatulala rin siya, Joanne. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Wilfred. Hindi niya inaasahan na tatamaan siya ni Wilfred. Joanne, sabihin mo sa akin, ano ang nangyari? Sa sandaling ito, nagsalita si Boss Bale sa wakas. Noon, palagi kong nararamdaman na kayo ni Wilfred ay magkasama na may layunin. Ang pakiramdam na ito ay hindi kailanman nawala, ngunit ito ay isang pakiramdam lamang. Maganda ka sa mga araw na ito, at isa kang kwalipikadong apo, kaya papayagan kitang makasama si Wilfred. Pero sa nangyari ngayon, naramdaman kong tama ang pakiramdam ko. Sa totoo lang, kung may dahilan ito at pinatawad ka ni Wilfred, maaari ka pa ring manatili dito. Kung hindi, pwede ka na lang umalis. Hindi ka naniniwala sa akin. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at itinaas ang kanyang ulo, tinitigin si Wilfred ng matigas ang ulo. Sa kanyang makatarungang mukha, ang handprint ay partikular na kapansin-pansin, na nagpaparamdam sa mga tao ng kaunting pagkagulat. Nang makitang walang nagsasalita, siya Joanne ay tumahimik din. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Siya ay nag-aalangan at nagpupumigla sa kanyang puso. Joanne, anong relasyon mo kay Charlie? Biglang sabi ni Boss Bale. Ako. Joanne na nagtaas ng ulo sa gulat at tumingin kay Boss Bale. Noong nasa 5 Element sect ako, si Charlie ay may dalawang babaeng disipulo, Little 10 at Little 11. Little 11 ang kanyang anak, siya si Chona. Tila nawala sa kanyang alaala si Boss Bale. Ayon sa mga alituntunin ni Charlie, dapat palitan ng kanyang mga disipulo ang kanilang mga apelyido sa kanya. Ikaw si Joanne at siya si Chona. Ikaw ang ika-10 disipulo na namatay ng bata pa ayon kay Charlie, tama ba? Ako. Siya Joanne tumingin sa Boss Bale, hindi makapagsalita. Noon, hindi ko masyadong iniisip. Kung tutuusin, marami namang magkaparehas ng pangalan. Pero ngayon, bigla akong may naisip. Little 10. Noon, maaaring nasugatan ka lang at nawala ng lahat ng lakas, ngunit hindi ka namatay at naging ordinaryong tao. Pinabalik ka ni Charlie sa secular na mundo at itinuring kang isang piraso ng chess na maaaring hindi na magamit, tama? Walang pakialam na sabi ni Boss Bale. I'm sorry. I'm sorry. Joanne cried, her heart tearing. Lumuhad siya sa harap ni Boss Bale. Eldest Marshal Tito, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Si Master kasi ang pumilit sa akin na gawin ito. Kaya ganyan. Walang magawa si Boss Bale. Batay sa kanyang pag-unawa sa ninuno na si Charlie, ang taong ito ay talagang may kakayahang gumawa ng kahit ano. Kaya naman, ang kanyang dissatisfaction sa Joanne ay nawala ng husto. Tumayo ka at mag-usap dahil mula sa iisang sekta, hindi na kailangang maging ganito. Si Terence ang senior mo ngayon. Tell me, why did you frame him? Ako nga ay alagad ni Patriarch Charlie, ika-10 ang ranggo. Hindi rin ako sigurado kung ano ang aking tunay na pangalan. Noong bata pa ako, dinala ako ng aking Panginoon sa sekta ng 5 elemento.
Nang maglaon, ako ay nasugatan ng husto sa proseso ng alchemy, at ang aking mga meridian ay nasira lahat. Parang ang aking Panginoon ay gustong mag-eksperimento sa isang bagay, at ako ay muntik ng mamatay, ako ay nawala ng lakas. Pagkatapos kong makabawi sa mundo, ako ay nawala ng lakas. Siya ang nag-sponsor ng aking pag-aaral at nakipag-ugnayan sa akin sa isang paraan. Nandito ako hanggang ngayon. Eksperimento. Ang pill ba na ginagawa mo ay tinatawag na Golden Pill of Resurrection? Biglang tanong ni Boss Bale. Oo, alam mo ba ang tungkol dito? Medyo natigilan siya, Joanne. Alam ko. Nasugatan din ako sa pagsabog dahil sa tabletang ito noon. Mapait na ngumiti si Boss Bale, at ang paraan ng pagtingin niya ay Joanne din ang lumambat ng husto. Tila si Charlie ay gumamit ng napakasamang paraan upang maalis siya noon, ngunit itinuring niya ang kanyang Joanne bilang isang sakripisyo para sa kanyang eksperimento. Natigilan siya, Joanne. Sige, huwag na nating pag-usapan ito. Pinag-aralan ko ng mabuti ang formula ng pill. Formula ito para sa ikapito o kahit na ikawalong baitang pill. Imposibleng pinuhin ito. Kung gagamit tayo ng mga ordinaryong pamamaraan, tiyak na sisubog ang pagan at magdudulot ng pinsala o paglihis ng chi. Pinilit ka ba niya sa ginawa mo ngayon? Nag-wave ng kamay si Boss Bale at nagtanong. Oo, inaway ko siya, pero hindi siya pumayag at ginamit niya ang mga magulang ko bilang bihag. Wala akong choice kundi pumayag. Joanne sighed and said firm, pero, dakilang tito, gusto ko talaga si Wilfred at gusto ko siyang makasama. Joanne. Nagsisi si Wilfred sa paghampas niya kay Joanne. Tila mayroon siyang sariling mga paghihirap. Nakakaawa din siyang tao. Sige, hindi kita sinisisi dito. Naalala ni Terence si Yasi. Pareho silang mga batang babae na may mahirap na buhay, para sa parehong dahilan, at parehong kinokontrol. Kung mapatawad ni Terence si Yasi, bakit hindi niya mapapatawad ang Joanne? Thank you. Thank you. Pasasalamat niyang sabi ni Joanne. Joanne, maliban dito, may ginawa ka bang masama? Tumango si Boss Bale at nagpatuloy sa pagtatanong. 3,478. Ang natitira. Ang subaybayan si Terence bro. Wala siyang itinatago. Binigyan ako ni Master Charlie ng hindi regular na misyon na subaybayan ang bawat kilos ni Terence at iulat sa kanya kung ano man ang kanyang sasabihin o gagawin. Tumango si Terence, pagkatapos sa oras na ito, sabihin mo lang na kumatok ako sa iyo at hindi nakuha ang gusto ko. Huwag sabihin na nakalantad ka rin. Tutulungan kitang imbestigahan ang mga magulang mo. Sabi ni Terence. Salamat, Terence bro. Pasasalamat niyang sabi ni Joanne. Wilfred, Joanne had no other choice. Let's forget about this. Don't blame her. Sabi ni Terence. Dahil inamin na niya ang kanyang pagkakamali, hindi na kailangang ituloy ang bagay na iyon. Basta hindi siya sisihin ni Kuya Linford, ayos lang ako. Sabi ni Wilfred, mula sa sinabi ni Joanne, nakakaawa din siyang tao. Dahil sa ninunong Charlie na yan. Joanne, pasensya na. Masyado akong impulsive at sinaktan ka. It's okay. Kasalanan ko. Dapat sinaktan mo ako. Dapat naging honest ako sa'yo. Hindi ako dapat nag-take ng risk. Sabi niya Joanne. Sige, Joanne, tawagan mo si Charlie at sabihin mo sa kanya. Then, let's go for dinner. Ikinaway ni Boss Bale ang kanyang kamay. Tapos na ang usaping ito. Oo. Tumango siya Joanne. Wala siyang itinago sa pagkakataong ito at idinial ang numero ng telepono ni Ancestor Charlie sa harap ng lahat. Little Ten, kumusta? Kinuha ni Patriarch Charlie ang telepono at nag-aalalang nagtanong. Paumanhin, Master, si Terence ay isang napaka-alerto na tao. Pinunit ko lang ang aking damit at isiniwalat ang aking intensyon, at pinatalsik niya ako. Sabi niya Joanne. Oh. Ayon kay Harry, si Terence ay isang lecher na may napakaraming magagandang girlfriend, at hindi kanya gusto kahit na iniaalok mo ang iyong sarili sa kanya. Agad na sumimangot si Patriarch Charlie. Posibleng matumba siya ni Terence sa isang iglap.
Pagkatapos ng lahat, si Terence ay malapit sa isang ganap na master, kaya normal para sa kanya na magkaroon ng ganitong uri ng kasanayan. Ngunit bakit hindi man lang natinag si Terence? Hindi man lang niya ginusto ang pagkain na inihatid sa kanyang pintuan. Ito. Joanne smiled bitterly and said, baka hindi ako kasing ganda ng girlfriend niya. Hindi rin tama. Ang mga girlfriend niya ay mga tagapagmana na makatingin lang pero hindi kumakain. Hindi siya dapat hindi interesado sa iyo. Medyo nalilito pa rin si Patriarch Charlie. Huwag na nating pag-usapan ang malalayong bagay. Pag-usapan natin ang aking kaklase, si Melissa. Sa tingin mo, hahayaan pa ba ni Terence na makipagrelasyon siya kay Polong gamit ang kanyang lakas? Who knows? Baka may nangyari na sa kanya si Terence. Siyempre, hula ko lang ito. Para makuha ang tiwala ni Patriarch Charlie, hindi siya natatakot magsalita ng walang kaparerekan. May sense ang sinabi mo. Napabuntong hininga si Patriarch Charlie. Talagang nasa dulo na siya at naisip lang niyang gamitin ang hakbang na ito sa kanyang desperasyon. Ayaw niyang ma-expose siya ng ganoon kabilis, ngunit hindi siya nagtagumpay. Si Terence ay hindi kasing tanga gaya ng iniisip niya. Kung hindi dahil sa katotohanang walang ibang paraan, hindi ito gagawin ni Ancestor Charlie. Ngayong hindi na mapipigilan ang paglahok ni Terence sa Sky Class test, kailangan niyang hayaan siyang lumahok. Kung hindi, walang dahilan para tumanggi. Ngunit, sa pag-iisip tungkol dito, ano ang magagawa ni Terence kahit na pumunta siya? With him around, mas nakakainis lang panoorin. Isang magandang bagay din para sa kanya na protektahan ang mga tagapagmana na iyon upang matanggap ang huling 5 elemento na mana. Kung tutuusin, naging girlfriend niya sila. Paano niya hahayaang may mangyari sa kanila? Kailangan lang niyang maghanap ng isa pang dahilan para tanggalin si Terence sa Sky Class meeting. Sa pag-iisip nito, medyo napanatag ang loob ni Patriarch Charlie at nagpatuloy, naghinala ka ba ni Terence, o may sikreto ba siya sa kanila? Hindi naman, siguro inisip talaga ni Terence na 9love ako sa kanya noong naligtas ako sa Southeast Asia. Tutal, marami sa mga girlfriend niya ang 9love sa kanya noong niligtas nila ang mga dalaga. Baka naisip niya na 9love din ako sa kanya. Joanne said, malamang hindi niya ito sinabi dahil sa pagsasaalang-alang sa pakikipagkaibigan nila ni Wilfred. Nagising ako at pumunta para tingnan. Nalaman kong maayos na ang lahat. And, mabuti iyon. Pagkatapos ay maaari kang magpatuloy sa pagiging undercover. Sa pagkakataong ito, hindi mo nakasalanan. Totoong hindi ka kasing ganda ni Melissa, ngunit wala ito. Si Patriarch Charlie ay isa ring taong gumawa ng malalaking bagay. Dahil imposible, hindi na siya nagpatuloy na nasangkot sa mga walang kwentang bagay na ito. Naiintindihan ko. Mabilis niyang sinabi si Joanne. Ang bagay ay tapos na sa ngayon, at walang sino man ang magsasabi nito muli para masama ang pakiramdam niya. Kung tutuusin, biktima rin siya. Kinuha ni Terence ang sulat ni Boss Bale at nagsimulang maghanda para sa pagsusulit sa Sky Class. Sa kasalukuyang lakas at kakayahan ni Terence, kaya niyang suportahan si Jenny sa kanyang pagpino. Kaya naman, bago opisyal na magsimula ang pagsusulit sa Sky Class, hinanap ni Terence si Jenny, nagpaplanong gumawa ng mas maraming chi gathering pills kasama niya. Nakipag-ugnayan din siya sa ilang sinaunang bahay na pamilyar sa kanya, at nakakuha ng napakaraming chi na nagtitipon ng mga materyales sa tableta. Kahit na ang ilan sa mga sinaunang sekta ay walang magandang relasyon kay Terence, at hindi masyadong masaya sa kanyang mga aksyon, hindi sila nang ahas na magsabi ng anuman. Halimbawa, ang pamilyang Dorian. Vladimir Dorian. Ako si Terence. Direktang sinabi ni Terence, kakabreak ko lang sa Sky Class late phase peak kamakailan, at sinusubukan kong makapasok sa buong bilog. Dapat nasa pamilya mo ang mga sangkap para sa chi gathering pill, tama ba? Bigyan mo ako, para makalusot ako sa buong bilog. Sige, magpadala ka ng isang tao na magdadala nito sa akin, huwag mo akong ihatid at kunin. Mula sa simula hanggang sa wakas, si Vladimir ay ibinitin ng hindi man lang umimik. Kahit na siya ay naagrabyado, siya ay tunay na walang magawa.
Pareho silang Sky Class late phase peak, parehong malapit sa full cultivation, ngunit mas malakas si Terence kaysa sa kanya. Kahit na siya ay nakalusot sa buong bilog pagkatapos ng pagsusulit sa Sky Class, hindi pa rin siya magiging katugma ni Terence. Hindi ba niya narinig ang tungkol sa sinaunang antas? Maaaring patayin ni Terence ang Sky Class late phase peak master sa loob ng ilang segundo, at maliban na lang kung maraming master sa full phase na nagtutulungan, wala silang magagawa sa kanya. Ngunit saan sila dapat makahanap ng napakaraming buong bilog na mga masters na palibutan si Terence? Ito ay isang ganap na hindi makatotohanang ideya. Gustuhin man niya, baka hindi pumayag ang kabilang partido. Isang tao lang na tulad ni Ancestor Charlie, na siyang nagpasimula ng Sky Class Island Plan, ang may karapatang gawin iyon. Kaya naman, pinahanap ni Vladimir sa kanyang mga tauhan ang mga sangkap para sa Chi Gathering Pill. Hindi ito marami, ngunit mayroong kahit 2 set, at nagpadala siya ng isang tao upang ihatid ang mga ito kay Terence. 3,479. Sa anumang kaso, walang sinuman sa pamilyang Dorian ang makakapagpino sa bagay na ito, kaya walang silbi na iwanan ang materyal na ito sa bodega. Kasabay nito, ang ilan sa mga sinaunang sekta at mga bahay ng noble ay hindi payag, habang ang iba ay sinusubukan lamang na makuha ang mabuting panig ni Terence. Kasama ang mga materyales na mayroon siya noon, mayroon siyang kabuoang 15 set ng mga materyales para sa Chi Gathering Pills. Kahit na ang ilan sa mga sangkap para sa Chi Amassing Pill ay nabigo sa proseso, ito ay sapat pa rin upang makagawa ng maraming Chi Amassing Pill. Si Terence ay may 3 sa mga tiket sa pasukan ng Sky Class Test at 2 pwesto ang natitira. Gusto niyang ibigay ang isa kay Jenny, at ang isa kay Melissa o Jelay. May ilang problema ang katawan ni Melissa, at hindi niya alam kung makakapag-practice ito. Si Jelay, sa kabilang banda, ay isang uri ng suporta. Iba ang kanyang sining kaysa kay Terence, at hindi niya alam kung magagawa niya ito. Ang punto ay iba ang level ni Jelay sa mga normal na tao, at hindi na mahalaga kung pupunta siya sa Sky Class Island o hindi. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang pinuhin ang Chi Gathering Pill. Kinailangan ni Jenny na makalusot. Ang grade 1 at 2 automatic cauldrons ni Jenny ay nasa merkado na, ngunit ang Sky Elixir Sects o sa halip, ang replika ng 5 elemento ng sekta ay wala pa rin sa merkado. Hindi yun ang propesor na si Benjamin. Ang pangalawa ay hindi gustong tumama sa merkado, ngunit ang enerhiya na bato na ginamit sa mga automatikong kaldero, ang tinatawag na espiritong bato, ay imposibleng makuha. Ang 5 elemento na sekta ay walang gaanong ganitong uri ng bagay na natitira. Sapat na sa kanya na itago ito para sa sarili niyang gamit. Gayunpaman, kung gagamitin niya ito upang icon figure ang mga medicinal cauldrons na gagamitin, siya ay mababanat ng manipis. At saka, kahit ibenta niya ito, hindi siya makakapagbigay ng after-sale services sa mga bumili nito. Ang balitang ito ay nagpagalit kay Patriarch Charlie. Ang Extreme Chi Gathering Pill ay hindi nakapatay kay Terence, at wala siyang ginawang kahit ano sa kanya. Ngayon na pinagkadalubhasaan niya ang teknolohiya ng mga automatikong kaldero, ito ay ganap na walang silbi. Ang pinakamahalagang materyal, mga bato ng enerhiya, ay wala kahit saan. Harry, nakatanggap ako ng balita mula sa mga automatic medicine cauldrons. Hindi ito maaaring kopyahin, at wala tayong sapat na energy stones. Hindi ko alam kung saan nakuha ni Terence ang mga ito. Walang magawang sinabi ni Patriarch Charlie, huwag mo nang isipin na kumita ng pera. I don't think our 5-element sect is suitable for business at all. Sa lahat ng oras na ito, sinusunod namin ang uso, ngunit hindi kami kumikita. Ngayon, karamihan sa aking mga alagad ay patay na, sugatan man o patay na. Kapag pumunta tayo sa Sky Class Island, natatakot ako na ang 5 elementong sekta ng secular na mundo ay bababa. Ito. Father-in-law, sabay-sabay nating gawin ito. Kung ikaw at ako ay makakalusot sa makalangit na daw ng sabay-sabay, hindi magiging mahirap para sa atin na muling itayo ang 5 elementong sekta sa pagbabalik natin. Ang energy stone ni Terence ay malamang na nagmula sa lahi ng Pauli, at marami sila sa kanila. Hindi ko alam kung anong klaseng kasunduan ang ginawa sa kanila ni Terence. Pero,
speaking of energy stones, may naalala ako. Sabi ni Harry. Uminom si Terence ng Extreme Chi Gathering Pill, siguro dahil mayroon siyang energy stone na sumipsip ng enerhiya, kaya ligtas siya. Oh, sobrang possible. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Patriarch Charlie. Hindi ko naisip ito kanina. Kung alam ko lang, hindi ko na pinino ang pill para sa kanya. Sayang lang ang effort. Hindi masama. Tumango si Harry. Simula ngayon, tututukan ko na ang paghahanda para sa pagsusulit sa Sky Class. Bienan, gagawa ako ng ilang Chi Gathering Pills at itataas ang lakas ko sa Sky Class late phase peak. Oh, Harry, nakapagdesisyon ka na ba talaga? Bahagyang nagulat si Patriarch Charlie. Bagamat tayong mga alchemist ay may kalamangan na makapagpino ng Chi Gathering Pills para sa sarili nating pagkonsumo, ang Chi Gathering Pills ay mabisa lamang para sa mga eksperto sa ibaba ng makalangit na daw. Hindi ka makakasulong sa makalangit na daw sa pamamagitan ng pagkonsumo ng Chi Gathering Pill. Daw dahil walang makakatiyak kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Sa lakas ko, magiging cannon fodder na lang ako kapag binuksan na natin ang Sky Class Island. Kaya kailangan kong pagbutihin ang lakas ko. This is my last chance, let's go all out. Kung wala na akong pag-asa na makalusot sa Sky Class Island, then I'll come back here and continue leading the 5-element sect. Buti na lang at malakas na ako kahit papaano, that I won't think about Linford. Nakarating lang doon si Terence sa pamamagitan ng pagkain ng mga table tasks, hindi siya nag-level up sa kanyang sarili, at sa tingin ko ay gumagamit na siya ng mga tableta sa buong oras, sa tingin ko ay magiging maayos din ako. Mabangis na sabi ni Harry. Dagdag pa, si Terence ay nangongolekta ng mga sangkap para sa Chi Gathering Pill na parang baliw kamakailan. Sinabi niya na para sa kanya na tumawid sa landas ng langit, ngunit sa palagay ko marahil ito ay para sa mga tao sa paligid niya. Mabuti rin iyan. Pwede ka nang umalis. Tumango ang ninuno ng Charlie bilang pagsang-ayon. Parehong plano ang nasa isip ni Terence, at tama si Harry. Bumalik si Jenny sa lungsod ng Stonegate magdamag matapos matanggap ang balita. Terence bro, ang sinasabi mo ay paggawa ng mga third class na table tasks. Bagamat may kumpiyansa si Jenny, wala tayong third grade medicinal cauldron. Ginagaya at kinakalkula ni Jenny ang formula at pamamaraan para pinuhin ang grade 3 medicinal pills. Kaya lang wala akong medicinal cauldron, kaya hindi ko ito masubukan. Medyo nahihirapang sabi ni Jenny. Problema niyan. Biglang naalala ni Terence na wala pa siyang third grade medicine cauldron. Noon pa man ay gusto niyang makakuha ng isa, ngunit ang tamang pag-ikot ng tiger ay hindi ito ibibigay sa kanya kahit anong mangyari. Siyempre, ngayong handa na siyang ibigay ito sa kanya, nagpa siya si Terence na tawagan siya. Teka, right coiling tiger and I want one over. Sure, hehe, right plate tigre talaga ang magbibigay sa'yo this time. Nakangiting sabi ni Jenny. Diniil ni Terence ang numero ni Pancho. Matagal nang hindi nakipag-ugnayan si Pancho kay Terence, at halos nakalimutan na niya ito. Wala na si Terence, wala na si Jenny, at bumalik siya sa kanyang kalmado sa klase. Nang maisip niyang nawala na si Terence at hindi na sila magkakaroon muli ng anumang bagay sa isa't isa, tumawag si Terence. Boss Terence, anong problema? Maingat na kinuha ni Pancho ang telepono at nagtanong. Dalawang bagay. Ang isa ay ang itago ang pamilya mo at sumali sa Cultivator Alliance Association na itinatag ko. Sa hinaharap tayo ay nasa ilalim ng kontrol at jurisdiction ng Supernatural Investigation Bureau. Ang pangalawa ay ang pagkuha sa akin ng grade 3 medicinal cauldron. May problema ba? Sabi ni Terence. Ito. Parang may problema, pero ayos lang. Tatalakayin ko ito sa aking tiyuhin Sebastian. Boss Terence, maaari mo ba akong bigyan ng ilang oras? Hindi nangahas si Right Pancho na gumawa ng desisyon sa kanyang sarili, kaya makakahanap lang siya ng mapag-uusapan. 3,480. Oo naman, bibigyan kita ng kalahating oras. Sabi ni Terence. Kalahating oras. Sige.
Bagamat walang ibang pagpipilian ang right coiling tiger, tumango pa rin siya bilang pagsang-ayon. Ang network ng impormasyon ng Houseo ay medyo may kaalaman pagkatapos ng lahat. Si Terence ay naghahanap sa sinaunang stratum para sa Chi na nagtitipon ng mga materyales ng tableta, at ang sinaunang stratum ay hindi man lang ng ahas na magsabi ng kahit ano. Kaya anong karapatan ni Pancho na hamanin si Terence? Kaya, pagkatapos ibaba ang tawag ni Terence, pumunta siya sa Sebastian Mo para pag-usapan ang isang plano. May binabalak daw ang dalawa, pero wala naman daw silang plano. Pinag-usapan nila ang tungkol sa kamakailang mga nagawa ni Terence sa sinaunang antas, at tama ang sinabi ni Pancho, "Tito, big shot na si Terence ngayon, hindi namin kayang saktan siya. Kahit sa sinaunang antas, wala ka nang masabi." Oo, iyon din ang iniisip ko. Hindi nakakahiyang sumali tayo sa Practitioner Alliance ni Terence, at mapoprotektahan tayo sa hinaharap. Sa tingin ko, ito ay isang magandang bagay. Sebastian said after a moment of silence. Tama, tama, tama. Saka dapat ba tayong pumayag sa hiling niya? Tanong ni Pancho. Buti na lang pumayag siya. Bakit hindi? Ang ibang mga pamilya ay walang pagkakataon na sumali. Sabi mo, Sebastian. Direktang ginawa ni Sebastian ang isang masamang bagay sa isang mabuting bagay. Ito ay isang pagbabago sa kaisipan, at sa katunayan, isang desisyon na wala siyang pagpipilian kundi gawin. Sa katunayan, kahit hilingin ni Terence kay Harry ngayon, hindi siya maglalakas loob na tumanggi, ngunit sinusubukan ng taong ito na hilahin ito palabas, kaya wala siyang magagawa. Higit pa rito, ayaw ni Terence na makipagtalo sa ninuno ng Charlie ngayon. Bagamat maaari niyang pagbantaan na huwag hayaang lumahok ang mga tagapagmanang ito sa legacy na plano, masisira si Terence kung magpasya ang Charlie na ninuno na sumuko at hindi simulan ang plano. Kung hindi sila pumunta sa Sky Class Island at hanapin si Zhang Lijo, ano kaya ang mangyayari kay Akira at sa Pangalan? Sa makatuwid, kinailangan ni Terence na panatilihin ang mahiwagang relasyong ito sa ninuno ng Charlie. Hindi sila maaaring maging masyadong matigas. Napakabilis, dinala ni Pancho ang ikatlong baitang medicinal cauldron. Bagaman ito ay napakahalaga, ang iyong pamilya ay nagkaroon ng higit sa isa. Hindi nila ito binigay noon dahil natatakot silang mapag-alitan sila ng Sky Elixir Sect, pero ngayon. Maglalakas loob ba ang Sky Elixir Sect na sabihin ito? Kung may kakayahan ang Sky Elixir Sect, kakausapin nila si Terence mismo, malamang wala silang lakas ng loob na gawin iyon. Habang hawak ang kaldero, nakitang muli ni Pancho sina Jenny at Terence at hindi napigil ang mapabuntong hininga, "Boss Terence, kaya nakuha mo na si Jenny," nakikisama sa kanya ng walang kahihiyan. Nagtataka ako kung bakit ang tagal na kitang hindi nakikita. Natigilan si Terence. Kailan siya nakatira kay Jenny? Gayunpaman, hindi niya itinanggi kung ano ang tamang sinabi ni Pancho. Tumango siya at sinabing, "Kung gayon huwag na siyang abalahin, o alam mo ang mga kahihinatnan." Haha, sigurado yon. A fair lady is a good target for a gentleman. Noon, wala siyang master, pero ngayon meron na. Siyempre, hindi ko na siya kayang ituloy. Hinawakan ni Pancho ang kanyang kalbo na ulo at tumawa, "Boss Terence, sasali ako sa association mo. Maaari mong protektahan ang bahay mo mula ngayon, at gagawa kami ng mga bagay para sa iyo, ngunit huwag hayaang guluhin kami ng ibang tao. Natural lang yon." Yeah. Tumango si Terence, "Mapoprotektahan ka kung sasali ka. Alam mo naman ang tungkol sa Common House Song at Hidden House Tang, tama ba? Napakaraming master ang pumunta, lahat ng Sky Class Masters, katumbas ng buong bilog, at lahat sila ay namatay. Oo, oo, nagustuhan ito ng pamilya mo. Tumango ka, Pancho. Kung wala na, mauna na ako. You guys can refine pills and play." Pagkaalis niya, nakita ni Terence na pinag-aaralan ni Jenny ang kaldero. Paano? Sa kasalukuyang antas ng lakas ni Terence bro, ang pagtulong kay Jenny ay hindi dapat maging problema, ngunit dalawang tao ang sabay na naglilipat ng chi, pagkatapos ng lahat, at si Jenny ay maaaring magkaroon ng mga problema. Ang mga sangkap para sa chi gathering pill ay limitado at mahal.
Masakit ang puso ni Jenny kung sasayangin natin sila. Iniisip ko kung mapapalitan ko ang kalderong ito sa Tier 3 automatic, at magagamit lang ni Terence Bro ang sarili niyang chi para gawin ang Tier 3 chi gathering peel. Hindi ko na kailangang makisali. Oh! Lumiwanag ang mga mata ni Terence kung maaaring baguhin ni Jenny ang kaldero, pagkatapos ay sa antas ng lakas ni Terence, maaari niyang patuloy na palamigin ang apoy at baguhin ang temperatura sa pamamagitan ng kaldero. Kaya niyang gumawa ng elixir. Dahil sa hitsura ng Grade 1 at 2 automatic medicinal cauldrons ni Jenny, ang mga disadvantages ng nakaraan ay tuluyang nawala. Magandang ideya iyan. Mahihirapan ba itong baguhin? Tanong ni Terence. Wala namang problema. Sinabi ni Jenny, ang prinsipyo ay talagang pareho. Ang tanging nakakagambalang bahagi ay ang pagpapalit ng mga materyales ng panggamot na kaldero at ang pagprograma ng bahagi ng pag-aayos ng panggamot na kaldero. Gayunpaman, kung gagamit ka lamang ng isang Grade 3 medicinal cauldron upang baguhin ito at hindi mahanap ang mga pamalit na materyales, napakadali na. Nakagawa na ito ng ilang mga formula para sa 3 grado. Bahagi ng pag-aayos. Sige. Hindi maiwasan ni Terence na humanga sa katalinuhan ni Jenny, magagawa niya talaga ng maramihan ang pag-iipon ng mga table tasks ng chi sa ganitong paraan. Tama, Terence bro. Pwede mo bang ayusin yang Shenlong cauldron mo? Kung maaayos, mas mabuti na yan ang gamitin natin. Sa personal notes ni Grandmaster Zhang Liju, maraming tier 4, 5, at mas matataas pa ang mga recipe, kaya sa tingin ko baka kailangan na nating gumawa ng tier 4 o 5 na table task sa hinaharap. Bakit hindi niya gagawin ito ng sabay-sabay at hindi natin ito gagawin ng sabay-sabay? Sa ganoong paraan, magagamit natin ito magpakailanman. Sabi ni Jenny. Inaayos ang Shenlong cauldron. Biglang naalala ni Terence ang hindi kumpletong manual technique sa pagkukumpuni na nakuha niya mula sa Hidden House Han. Hindi pa siya Forge Master kaya hindi niya ito masyadong inisip. Ngayong naisip na niya ito, dapat na niyang ayusin ang Shenlong cauldron. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na kinuha ni Terence ang scroll at sinimulang baklatin ito. Gaya ng inaasahan, nagkaroon ng isang kabanata sa pagpapanumbalik ng medicinal cauldron. Terence bro? Ano ito? Medyo luma na. Medyo nagulat si Jenny. Ito ay isang libro tungkol sa pag-aayos ng mga kagamitan. May isang kabanata sa pag-aayos ng mga kalderong panggamot dito. Titingnan ko kung maaari kong ayusin ang mga ito. Sabi ni Terence. Sige. Tumango si Jenny, pag-aaralan ko muna ang programming ng hardware. Si Terence bro ang magkukumpuni ng kaldero. Kung talagang maaayos ito, gagamitin namin ang Shenlong kaldero sa paggawa nito. Ibibigay ko itong grade 3 na kaldero kay Jenny para magsaliksik at maglabas ng produkto. Sige. Sumang-ayon si Terence, pagkatapos ay maghiwalay na tayo at magre-research. Aayusin ko ang kaldero, pag-aralan mo ang pag-aayos. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.